negosyo. Alam niyo po, para pag sabay-sabay tayong umasenso, ang kailangan nyo lang gawin ay tumutok dito sa Go Negosyo program. Kaya naman, sa pagkakataon pong ito naman, ipapakilala ko ng ating mga guests for today. Makakasama po natin ngayon si Ms. Maui Arroyo. Siya po ang Chief Executive Officer ng Hybridyme Consulting. Yan po ang only biotechnology consulting firm sa ating bansa. Welcome to Go Negosyo, Maui. Ayan, at syempre, pinaunlakan din po tayo ngayong araw na ito na makasama naman natin ang Editor-in-Chief ng Entrepreneur Magazine na napaka-importante sa lahat ng mga gustong magnegosyo dahil makikita po natin dyan lahat yung mga small and medium businesses, yung mga tips nila dyan. Parang kapareho rin ho ng Go Negosyo pero this time sa magazine naman. Walang iba kundi si Ms. Rowena Aquino. Welcome, Rowena, to Go Negosyo. Thank you. Ayan. So, sisimulan na natin ang ating discussion. Alam nyo, last week, ito ho ang mga pinag-uusapan natin, iba-iba tungkol sa ano ba yung tamang negosyo. Pero this time, ang pag-uusapan talaga natin, ano nga ba yung mga patok na negosyo, di ba? Ano nga ho ba yan? Ito na, pag-uusapan na natin yan. Ano ba sa inyo talaga ngayon, more or less, pag sinabi natin patok na negosyo, ano ba yan? Yan yung talagang alam natin, syempre, yan yung kumikita, yan yung sikat, yan yung talagang tinatangkilik. Pero, ano ba yung ingredient ng sinasabi natin na para pumatok ang negosyo dito? Rowena, can you... Hindi na maging patok ang negosyo. Pero ang dapat natin talagang i-aim for nasain yung negosyong magtatagal. Oo. Dapat nating iwasan yung tinatawag natin na zago mentality, no? Na ka-introduce sa market, biglang malakas, maraming gagaya, tapos after several months, bigla rin siyang mawawala. That's right. Oo. Ngayon, sa entrepreneurship, meron tayong tinatawag na startup stage. Okay? Yun ay yung unang 3 taon ng business mo. Pag ang business mo, napatagal mo siya ng 3 taon, lumampas ka doon at kumikita ka, hindi ka nalulugi, at meron ka ng tinatawag na regular customers, meron ka ng regular na mamimili, ibig sabihin nun, safe ka na. So in that case, Maui, sa tingin mo, paano ba natin ma-determine? Ano ba yung magaganda o mahuhusay na business ideas sa tingin mo sa ngayon? Sa ngayon, syempre depende po sa kapital nyo. Pero ang pinaka-common sa lahat ng patok na business idea ay hindi lang idea lang. Kasi karamihan ng mga tao nagsasabi sa akin na ang problema ko po, hindi ako makatayo ng negosyo kasi wala akong pera. Right, Hindi po pera ang problema nyo, plano ang problema nyo. Magplano po kayo. Hindi lang yung ganito yung tatayo nating sari-sari store. Siyempre, iisipin nyo sino ba sa neighborhood na magbibili. For example, kailangan nyo rin tingnan kung sinong bibili, sino mang mga kalaban nyo, if ever, kanino po kayo pwedeng mag-partner kasi hindi naman kailangan na bakbakan lahat pagdating sa market. Diba? Right. Alam niyo po, si Maui ay merong isang interesting na negosyo na isip. At siya nga lang ho ang meron ngayon nito sa Pilipinas. Maui, can you tell us more about your business? Itong biotechnology consulting firm. Ano ba ito? Unang-una po, yung biotechnology po kasi, 2 salita po yon. Bio, meaning from life, tsaka technology. Alam nyo naman natin, yung bagong Nokia, bagong galing po yan sa teknolohiya. So yung biotechnology, lahat ng technology na angkop sa mga tinatanim natin, healthcare, mga ganyan. Katulad ng, for example, kung may kayo sa probinsya, nagtatanim po kayo ng coconut trees, pwede po kayong magtanim din ng sambong. Sambong is a weed, di ba? Pinubunot po natin yan. Damo lang po siya. Kaya lang, sa sambong, galing din po sa sambong ang camphor. Yung camphor, siya po yung mabisang ingredient dun sa Vicks VapoRub. Ayan. Mga ganyan. So, At nakakabenta din po yun. I mean, total, anong gagawin nyo sa lupa sa gitna ng coconut tree, di ba? In other words, yung kanyang negosyo ay talagang hinihimay-himay mo kung ano pa yung pwedeng makuha doon sa sikat ng produkto ng ibang negosyante, no? Like in your case, ano ba yung mga nakukuha mo ng produkto na hindi namin maisip-isip at ikaw lang ang nakaisip, ha? Hindi naman ako lang ang nakaisip, pero ang dami-dami kasing, ang totoo natin kasing kayamanan dito sa Pilipinas, yung talagang sa natural resources natin, sa halaman, tsaka sa mga animals, di ba? So may mga kliyente ako na nakakagawa po sila ng plastic na biodegradable para hindi na po, pag pumunta po kayo sa beach, ang dami-daming sachet para hindi na po nagiging polluted. At saka
na bebenta pa kasi ang mahal na ng ng oil, 'di ba? Ang mahal na ng crudo ngayon. So, what you have to find in any business, kay high-tech o kay hindi, hahanap po kayo ng magandang idea na malamang hindi pa naisip ng iba. Tama. Huwag po kayo, katulad na nga po na sinabi ni Rowena, huwag naman po kayong parang yung Zagu mentality o kaya yung Kagaya lechon ng- manok syndrome. May nagtayo po ng lechon manok sa kanto, lahat po kayong magle-lechon manok na. Ayun. So, ibig sabihin, gaya-gaya na lang. Oo. No? Kailangan mag-isip tayo ng sariling atin na talagang magiging patok, at sustainable. Ayan. Ho, ang natutunan natin, kaya naman time's up muna tayo for our first portion of this discussion. Pero sa amin pong pagbabalik, syempre maririnig nyo rin ang ating mga kasama dito sa Marikina City na magtatanong at syempre magbibigay din ng tips ang ating mga guests sa kanila. Kaya dyan lang po kayo. Unang-una kung magninegosyo po kayo, mas maganda na yung produkto o yung serbisyo na pwede nyong i-provide sa merkado ay kailangan. Pangalawa po, dapat po yung puso nyo, yung faith nyo, yung paniniwala nyo sa produkto nyo at serbisyo, dapat all out, 110% yan. Kasi marami pong problema na dadaan, maraming bagyo na dadaan sa isang negosyo na ang napaka-importante na you have to weather the storm, kumbaga. Magnegosyo, go negosyo, sipag at masikap, may tiwala sa bayan. Magnegosyo, go negosyo,